Mga kaboses, mga kababayan, welcome po dito sa ating pong YouTube channel. Ngayon pong araw mga kaboses, mga kababayan, ito magandang pag-usapan po ito. Pag-uusapan po natin, ito pong sinabi mga kaboses ni Ombudsman Boying Rimulya. Meron na naman po silang mga pasabog mga kaboses. Meron na naman po silang panibagong episode na naman po. Mga kaboses, mga kababayan, ano po, sa pagtutulak na naman po ng mga issue ng bayan doon po sa Davao City. Mga kaboses, bumabaha po ang Luzon, marami pong nalulunod sa baha. Davao City po ang iniimbestigahan. At sinabi pa po, mga kaboses, mga kababayan, ni Boying Rimulya, na ang Davao City raw po ay epicenter ng flood control projects. Pakinggan po natin, ito pong sinabi niya, mga kaboses, mga kababayan. At ghost projects and so on, no? Meron po bang ginagawa ang ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon? Opo, at hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control Hindi madali. bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ho kami tumitigil. Davao po Sige. yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern, Your Honor. Ayun. O sige, mga kaboses, mga kababayan, anong reaksyon nyo? Ano po mga kaboses, mga kababayan, doon po sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kaboses, mga kababayan, sa nakaraang administrasyon. Ano po mga kaboses, mga kababayan, palagi po natin naririnig sa kanila, ano po mga kaboses, ang investigation doon po sa nakaraang administrasyon, bago pa man daw dumating itong Marcos administration, di ba nga, magkasama itong dalawa, mga kaboses, mga kababayan, magkatandem pa. Si Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, tsaka itong si Presidente Bongbong Marcos Jr., mga kaboses, mga kababayan. Ano po? Kasi kinukuha ng Marcos noon, mga kaboses, mga kababayan, ang grupo ng mga Marcos noon, yun pong yung hatak po ng mga botante, mga kaboses, mga kababayan, ng mga Duterte. At bakit po marami ang mga botante ng mga Duterte, mga kaboses, mga kababayan, at ang sobrang lakas ng mga Duterte noon? Isa lamang po ang kasagutan yan kasi napakarami pong nagmamahal, mga kaboses, mga kababayan, sa former president kasi nga, alam naman po natin na marami pong ligasiya, mga kaboses, mga kababayan, diyan po sa Davao City, not only, mga kaboses, mga kababayan, pagdating sa infrastruktura at sa talaga pong pagpapaunlad sa Davao City, mga kaboses, mga kababayan, yung ginawa. Nagka-insurgency free status pa, mga kaboses, mga kababayan, diyan po sa Davao Region. Dahil po sa pangunguna yan ni former President Rodrigo Roa Duterte na walang sino man na mga presidente, mga kaboses, mga kababayan ng bansang ito, na umupo, mga kaboses, mga kababayan, at nakamit ang insurgency free status, mga kaboses, mga kababayan. Now, pangalawa, alam po natin ngayon, mga kaboses, mga kababayan, na yun pong issue ng flood control project ay hindi po sumabog dahil po sa mga issue, mga kaboses, mga kababayan, ng mga Duterte. Hindi po siya sumabog, mga kaboses, mga kababayan, under the time of Duterte, mga kaboses. And even the time of President Marcos, first year, second year ng Marcos administration, mga kaboses, mga kababayan. Kailan ba lumabas itong mga isyong ito? Noon po, mga kaboses, mga kababayan, na kinalampag po sila ng mga oposisyon na naging oposisyon po, mga kaboses, mga kababayan, na dati po mga kasama ng Marcos. Ito po mga Duterte, mga kaboses, mga kababayan. Kinalampag na mga aliado ng mga Duterte, kinalampag na po yung grabing malalaking budget, mga kaboses, mga kababayan, ng aliado ng mga Marcos. Kung saan na po napunta, mga kaboses, mga kababayan, hanggang sa dumating na po tayo sa punto, na pinaimbestigahan po ni Presidente Marcos, mga kaboses, mga kababayan, yun po mga flood control, kasi nga palpak po yung mga nasabi niya noon po mga nakaraang SONA.
mga kaboses, mga kababayan. Naging palpak po eh. No, merong SONA na time, mga kaboses, mga kababayan, na pinagmalaki niya yung mga flood control, pero hindi naman pala, no? Hindi naman pala po nangyayari o wala naman po talagang natapos mga flood control project eh. Ayun, bumbinaha. Ang Manila, hindi po ang Davao City ang nakapag-debunk noon, mga kabos, mga babayan, na meron talagang problema. Doon po sa Luzon, mga kabos, mga babayan. Kaya nakita po ni Presidente Marcos, nako, no, mukhang delikado at masisira ako nito. So kailangan niya po talagang sabihin sa taong bayan na meron talagang problema. Merong korupsyon. At nung nag-time, last year, mga kaboses, mga kababayan, na kanya pong SONA, sinabi niya, yun pong katagang mahiya naman kayo. Standpoint with Kaboses Wheels. Mahiya naman kayo. Di ba? Yan po yung sinabi niya, mga kaboses, mga kababayan. At doon na nagsimula yun po mga investigations. Napakarami po mga flood control issues, mga kaboses, mga kababayan. Wala pa pong Davao City doon, mga kaboses. Ano po? At itong kinalampag ng mga Duterte, mga kaboses, mga kababayan, itong Marcos administration dahil po sa kakulangan, mga kaboses, mga kababayan, ng action regarding po sa nangyayaring korupsyon at talamak na halatang mayroon pong korupsyon, mga kaboses, mga kababayan. Ngayon, ang tinatrabaho nitong ombudsman at ang ibang mga kaalyado, mga kaboses, mga kababayan, is to investigate yung Davao City, mga kaboses, mga kababayan. Kahit mismong si Boyeng Rimulya aminado na mahirap. Bakit mahirap, mga kaboses, mga kababayan? Ito ngang mga madali na lang, no? Kasi meron na mga testimony, meron na mga nakapagsiwalat, mga kaboses, mga kababayan, hindi nga nila napakasuhan, di ba? Kaya yan po yung nakakatawa. Why not prioritize na lang nila, mga kaboses, mga kababayan? Yun pong mga na recent, mga kaboses, na mga issues. Ano po? Why not pag-usapan na lang nila dyan, paano po nila mapakakasuhan yun pong mga involved doon po sa grabing nakawan, mga kaboses, mga kababayan, at hindi mag-focus lamang doon sa Davao City na una sa lahat, mga kaboses, mga kababayan, ay hindi naman po doon nagsimula yun pong problema, mga kaboses, mga kababayan. Wala po tayong problema kung iimbestigahan po nila ang Davao City, but that's not primary. Ano po, hindi po yan ang primary na tatalakayin ngayon kasi alam po natin, mga kaboses, mga kababayan, meron po pong mga top priorities, napakarami po mga involved noong pong nakaraan, mga kaboses, mga kababayan, na hanggang ngayon, no, hindi pa natin matukoy-tukoy kung sino ba talaga yung mastermind under the Marcos administration. Mga kaboses, bilyon-bilyon yung nakalimbat. Hindi pa natin alam kung sino ang may kagagawan, mga kaboses, mga kababayan. Tumakbo si Saldico, mga kaboses. Ito, si former House Speaker Martin Romualdez, hindi pa nga nila na mga kaboses, mga kababayan, kasi hanggang ngayon nangangalap pa ng ebidensya. Pero yung mga kaalyado ng mga Duterte, impeachment, di ba? Impeachment trial laban kay Vice President Sara, si Marcoleta, si Jinggoy Estrada, mga kaboses, si Mike Arroyo, lahat nakulong, mga kaboses, mga kababayan, di ba? Kahit hindi pa naman po wala pa naman pong verdict na talaga po silang po'y guilty, mga kaboses, mga kababayan, andun po sa kulungan ngayon. Pero yung iba, mga kaboses ng mga politician, na alam po natin na mahirap pong bibigyan ng leksyon, mga kabos, mahirap pong ma-held accountable, mga kabos, kasi nga malakas ang kapit, mga kabos, mga kababayan. Ngayon, wala. Happy pa rin, mga kaboses, mga kababayan, kasi nakadikit po sa power. Kaya lang naman po ang gusto natin, ang punto naman po natin is dapat wag po selective ito pong justice, mga kabos, mga kababayan. Hindi po dapat selective ang justice. Hindi lamang po nakatuon sa Davao City, but lahat, mga kaboses, mga kababayan. Kung may alleged corruption dyan po sa Davao City, well, investigahan. Pero wag po nating ipahalata sa taong bayan na talagang pina-priority natin ang ito pong Davao City, mga kaboses, mga kababayan, compare doon sa malalaki o mga dambuhala, mga kaboses, mga kababayan, na mga problema o dambuhala mga tao, mga kaboses, mga kababayan, na meron ding aligasyon about the flood control issue, mga kaboses, mga kababayan. Wala naman pong pinagkaiba. Lahat accused pa naman yan, mga kaboses, mga kababayan. Yung action lang, baga, mga kaboses, yung atin pong tinitingnan. Kasi mas malakas pa pong action doon sa mga anti-administration. Mahina masyado dito po sa panig, mga kaboses, mga kababayan, ng mga nasa administrasyon.
Ano po? So kayo na po, bahala mag-react, magpalabas ng inyong mga opinion, suggestion, mga kaboses, mga babayan regarding po sa atin pong napag-usapan ngayong araw. Please comment po kayo sa baba, mga kaboses, mga babayan. Ano po masasabi ninyo sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya ng Davao City raw po ang epicenter ng flood control project, mga kaboses, mga kababayan. Flood control project. Ayon po kay Ombudsman Boying Rimulya. Kayo, kaboses mga babayan, react po kayo, mag-comment po kayo sa baba mga kaboses at hit the notification bell, tapos subscribe para palagi po kayong updated sa lahat po natin ng mga uploads mga kaboses mga babayan. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins at kayo po'y nakikinig at nanunood dito sa Standpoint Analysis. Maraming salamat po mga kaboses mga kababayan and bye-bye. Standpoint. Standpoint.